talagang napapatunayan nga kung gaano kamahal ni Kim Chiu si Paolo Avellino. Talagang ramdam na ramdam ang pagmamahal, concern niya talaga, of course, at hindi talaga maitatago, maitatanggi yun. At katulad nga ng latest post ni Kim Chiu sa X or dating Twitter, of course, nanawagan si Mrs. na sana ay iboto ang kanyang mister na si Paolo Avellino. Di ba? Ang sarap pakinggan, di ba? Parang ano. Pero anyways, ayun na nga, seriously, nanawagan nga talaga si Kim Chiu na iboto nga ang kanyang collab team or, di ba, tayo nang nakakalam nun, na si Paolo Avellino sa Seoul International Drama Awards. Of course, ayun nga, ang daming kinilig at talagang sobrang tuwa sila sa latest post ni Kim Chiu na kasi nga bukod sa tinawag, ito isa pa sa mga bagay na gusto ko talagang purihin kay Kim Chiu. Ang tawag niya talaga sa kanyang fam, meaning family talaga ang kanyang treatment. Hindi sila iba. So, napaka-sweet, di ba? Yung iba kasi sabihin talaga, ay mga fans ko, mga friends ko yan. Pero si Kim talagang umabot siya dun sa point na talagang family ang treatment niya. So, yun na nga, nanawagan si Kim Chiu sa kanyang mga tagahanga at todo push din talaga siya na sana ay iboto nga si Paolo Avellino dahil talagang na gusto niya talagang manalo ito, ma-experience din ni Paolo ang na-experience niya noon, di ba? But anyway, sabi niya, hello fam, let's vote for Paolo naman this time para siya naman ang maka-experience ito yung mga Korean letters, mga Korean characters. Sabi niya, hi, exciting mag-Korean si Paolo. Salamat po sa lahat ng bumoto na yun. Ang chika ni Kim Chiu sa X, di ba? Simple but powerful, di ba? Yan, di ba? Panalo. So, anyways, sabi pa niya, yun nga, again, sabi si Kim gusto niya ma-experience. Yung na-experience ni Kim Chiu noon, di ba? Nananalo nga siya dyan bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Actually, nanalo din dyan si Danielle Padilla. Actually, wish nga rin ng mga ng mga fan Kim Paulandia na sana mag-support din si Daniel kay Paolo kasi remember sabi nga nila Carlos si Miguel nung time na naniwagan naman si Daniel nag-support din daw ang mga Kim Paulandia kay Daniel kaya nanalo dun si Daniel. So wala naman sumbatan pero just to remind din, di ba? Kasi syempre iba naman yung ganon, kailangan talaga tulong-tulong, support. So yun nga, kaya naman nakakatuwa, no? At syempre, hindi naman nagpatalbog ang Kim Paulandia. Nag-support. Talagang nakinig sila agad-agad sa sinabi ng kanilang mga idolo. Sabi nga nila, napaka-sweet naman talaga. Don't worry, Kimi. Kami na ang bahala. Ipapanalo natin si Paugi. Ayan. Yes, Kimi, go na ito. More. So far, no, nakikita sa botohan na number 1 na si Paolo at number 2 si Kim, pero may mga latest na nai-post na din nila Carl de la Merced. Ay, nakakatuwa, no? Can you imagine nung minamanifest nila Carl na sana ay ma-experience din talaga ni Paolo. Sabi niya daw noon, nasabi ko gusto ko sana makatanggap ng award si Paolo sa Seoul. Grabe, sobrang gwapo niya siguro habang walking sa mahabang red carpet. At heto na nga, nakinig na ang universe. Claim natin to, vote na. So, ayan yung mga pinopost nila na, oo nga, noon pa, wini-wish nila sana manalo rin si Paolo rito. Ma-experience siya maglakad sa red carpet. Sabi nga, mukhang napakagwapo talaga ni Paolo pag naglakad sa red carpet, which is totoo naman, di ba? At hindi naman papahuli doon. So, ayan, noted Kimi, ilaban natin si Vincent. Ang kanindot sa kabuntagon. Uy, ito. Yes naman, deserve naman talaga din yan. Pinakita naman na talaga yung husay niya bilang aktor. Tama naman yun. Noted Kimi. Ayan, hello po. Paano ba mumoto? Hindi po kasi nakakaboto. Pero anyways, ang dami nag-download bigla-bigla niyan at gusto nga nilang bumoto. So far, wagi. At sana wag bitawan kasi ito yung mga sample of vote certification na binoboto nga nila si Paolo for the alibi. So, sana wag bitawan hanggang dulo. Pero isa pa sa mga wish din ng mga fanay ng Kim Paulandia ay sana mataon na at that time nandun din ang Kim Pao sa Korea, 'di ba? Sa South Korea. Kasi syempre, 'di ba, alam naman natin na nagtitape sina Kim Chiu and Paolo Avellino para sa Copino at sa South Korea ngayon gaganapin. So, hindi ko lang sure kung by July talaga nandun na sila o first week pa lang ng July kasi matatapos na din ng June, di ba? Kasi ako, parang
Hindi ba nagdadalawang hindi ko nga alam kung paano sasagot yung mga tanong kung a-attend ba ang Kim Pao sa The Eddies ngayong July 5 kasi 'di ba box office heroes, winner sila for My Love Will Make You Disappear dahil sila nga again noong 2025 sila nga ang nagpa-impress talaga marami ang kumbaga gumawa ng record sa takilya noong 2025. Sila yung kauna-unang pelikula na nakapasok sa box office heroes. So sana lang maka-attend. Hindi ko, pero ang dami nagtatanong kung a-attend ba. So far, although alam ko na yung sagot, pero basta, sasabihin ko na lang siya sa aaminin ngayong bago mag July 5 kasi dami yun nga lalo ngayon na post na no. So anyway kung October 8 nga yung event ng yaan yung sa Seoul sana nga nandun sila kasi syempre iba pa rin pag nandun sa side mo or sa tabi mo si Kim Chu like si Paolo Avellino. Of course, solo lang nararampa sa red carpet si Paolo syempre. Kung ang balita ay tungkol sa pagiging maalaga at malapit ni Kim Chiu kay Paolo Avellino, natural lang na maraming fans ang kiligin at magsabing misis na misis ang peg. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong obserbasyon ay kadalasang nakabatay lamang sa mga nakikitang kilos, larawan, video o mga public appearance ng dalawa. Nakakatuwang makita na maraming tagahanga ang humahanga sa ipinapakitang malasakit, respeto at magandang samahan ni Kim at Paolo. Sa panahon ngayon, bihira ang mga celebrity pair na nakakakuha ng ganitong kalakas na suporta mula sa publiko. Kaya naman bawat simpleng gesture, tinginan o pag-aasikaso nila sa isa't isa ay agad napapansin at binibigyan iba't ibang interpretasyon ng fans. Ang isa pang magandang punto rito ay kung paano na ipapakita ni Kim ang kanyang natural na pagiging maalaga at mapagmahal. Kilala siya bilang isang taong may malaking puso para sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga kasamahan sa trabaho. Kaya kung nakikita ng mga tao ang ganoong katangian niya kay Paulo, mas lalo silang napapakilig at napapaisip na may espesyal na koneksyon ang dalawa. Para naman sa mga tagahanga ng Kim Pao, ang mga ganitong eksena ay nagbibigay ng saya at excitement. Ngunit hanggat walang opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, mas mabuting igalang pa rin ang kanilang pribadong buhay at suportahan sila sa kanilang mga proyekto at tagumpay. Sa huli, totoo man o hindi ang hinala ng mga fans, isang bagay ang malinaw. Malakas ang chemistry ni Kim at Paulo. At ito ang dahilan kung bakit patuloy silang pinag-uusapan at minamahal ng napakaraming tagahanga. Ang masasabi ko sa balitang Kim grabe pagmamahal kay Paulo, misis na misis ang peg, ay talagang nakakapukaw ito ng kilig at interes, lalo na sa mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Maraming fans ang nakakakita ng mga kilos ni Kim bilang pagpapakita ng malasakit, pag-aalaga at espesyal na pagtingin kay Paulo. Kapag may mga pagkakataong makikitang attentive siya, supportive o masaya kapag kasama si Paulo, agad itong binibigyang kahulugan ng mga tagahanga bilang senyales ng isang malalim na samahan. Dahil dito, lumalabas ang mga komento na misis ang peg dahil para sa kanila, may natural na pag-aaruga si Kim na kadalasang iniugnay sa isang seryoso at mapagmahal na partner. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maraming bagay ang nakikita lamang ng publiko sa limitadong bahagi ng buhay ng mga artista. Ang mga larawan, video clips, at public appearances ay hindi sapat upang makumpirma ang tunay na estado ng isang relasyon. Bilang mga tagahanga, mas mabuting pahalagahan ang magagandang sandali at respeto sa isa't isa na ipinapakita nila kaysa agad gumawa ng tiyak na konklusyon. Sa positibong pananaw, magandang makita na may dalawang personalidad na nagkakaroon ng magandang samahan at nakakapagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa kanilang mga taga-suporta. Ipinapakita rin nito kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fandom na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa bawat proyekto at tagumpay ng dalawa. Sa huli, ang pinakamahalagang bahagi ng balitang ito ay hindi kung misis na misis nga ba ang peg ni Kim, kundi ang katotohanang nakikita ng mga tao ang kanyang pagiging maalaga, totoo, at mapagmahal na personalidad. At kung anuman ang tunay na relasyon nila ni Paulo, tiyak na marami pa ring fans ang patuloy na susuporta at maghihintay sa anumang magandang balitang manggagaling mismo sa kanilang dalawa. Oo naman, ang balitang Kim grabe pagmamahal kay Paulo,
Misis na misis ang peg ay isa na namang usapin na tiyak na magpapakilig sa maraming tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa tuwing may lumalabas na mga larawan, video o simpleng interaksyon ng dalawa, hindi maiwasan ng publiko na magbigay ng iba't ibang interpretasyon, lalo na kung makikita ang pagiging maalaga at malapit nila sa isa't isa. Kung pagbabatayan ang reaksyon ng maraming netizens at fans, ang tinatawag nilang misis na misis ang peg ay hindi lamang tungkol sa romantikong aspeto. Para sa marami, ito ay paglalarawan sa pagiging maalaga, mapagkalinga at laging handang umalalay ni Kim. Kilala si Kim bilang isang taong may positibong pananaw sa buhay at may malasakit sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya, kapag nakikita siyang nagbibigay ng espesyal na atensyon kay Paulo, natural na napapaisip ang mga tao na may mas malalim na koneksyon ang kanilang samahan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit malakas ang epekto ng ganitong balita ay ang chemistry ng dalawa. Mula sa kanilang mga proyekto hanggang sa mga public appearances, makikita ang natural na pagkakasundo nila. Hindi pilit ang kanilang mga ngiti, biruan at pakikitungo sa isa't isa. Bilang mga artista, mahalaga ang chemistry para maging kapani-paniwala ang kanilang mga proyekto. Ngunit sa kaso ni na Kim at Paulo, maraming fans ang naniniwalang may kakaibang init at pagiging komportable sa pagitan nila na higit pa sa karaniwang tambalan. Nakakatuwa rin na sa kabila ng matinding atensyon mula sa publiko, nananatiling maingat at profesional ang dalawa pagdating sa kanilang personal na buhay. Hindi sila agad nagbibigay ng detalye tungkol sa mga bagay na nais nilang panatilihing pribado. Sa isang industriya kung saan halos lahat ay binabantayan, malaking bagay ang kakayahang mapanatili ang respeto sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa kabilang banda, mahalaga ring maging balanse ang pagtingin sa ganitong mga balita. Ang mga nakikita natin sa social media o sa mga event ay maliit lamang na bahagi ng kanilang buhay. Maraming bagay ang hindi alam ng publiko, kaya hindi rin makatarungang magbigay agad ng tiyak na konklusyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Mas maganda pa ring hintayin ang anumang opisyal na pahayag mula mismo kina Kim at Paulo kung sakaling nais nilang ibahagi ito sa publiko. Ang isa pang magandang epekto ng ganitong balita ay ang saya na naidudulot nito sa kanilang mga tagahanga. Sa panahon na maraming tao ang naghahanap ng positibong balita at inspirasyon, ang mga kuwento tungkol sa magandang samahan, respeto, at pagmamalasakit ay nagbibigay ng good vibes. Maraming fans ang nakakakita ng mga katangiang gusto nilang makita sa isang relasyon, pag-unawa, suporta, at pagiging totoo sa isa't isa. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ng balitang ito ay hindi lamang ang posibilidad ng isang romantikong relasyon, kundi ang pagpapakita ng dalawang tao ng respeto, malasakit at magandang samahan. Totoo man o hindi ang mga haka-haka ng fans, hindi may kakailan na sina Kim at Paulo ay may espesyal na koneksyon na patuloy na nagbibigay kilig at inspirasyon sa maraming tao. At hanggat patuloy nilang pinapasaya ang kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanilang trabaho at magandang samahan, tiyak na mananatili silang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang tambalan sa industriya. Marami pang maaring maidagdag sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino una. Ipinapakita ng patuloy na pagkaugnay ng kanilang mga pangalan kung gaano kalaki ang epekto nila sa publiko. Hindi lahat ng tambalan ay nagtatagal sa usapan ng mga tao, ngunit ang Kim Pao ay patuloy na pinag-uusapan dahil sa kanilang natural na chemistry at pagiging komportable sa isa't isa. Kahit simpleng tinginan, biruan o pagsuporta sa isa't isa ay agad napapansin ng mga tagahanga. Pangalawa, makikita rin dito ang paglago ni Kim bilang isang artista at personalidad. Maraming tagahanga ang humahanga hindi lamang sa kanyang kagandahan at talento, kundi pati sa kanyang pagiging maalaga, matatag at positibo sa buhay. Kaya kapag may mga eksenang nagpapakita siya ng pag-aaruga kay Paulo, mas lalo itong nagiging kapani-paniwala sa paningin ng publiko dahil tugma ito sa imahe niyang matagal nang nakikita ng mga tao. Para naman kay Paulo, marami rin ang nakakapansin ng pagiging kalmado, gentleman at pribado niya pagdating sa personal na buhay. Dahil dito, mas nagiging interesado ang publiko kapag may mga pagkakataong nakikitang masaya at komportable siya kapag kasama si Kim. Ang ganitong dinamika ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong lumalakas ang suporta sa kanilang tambalan. Isa pang mahalagang punto ay ang impluwensya ng kanilang fandom. Ang mga tagahanga ang madalas na unang nakakapansin ng maliliit na detalye sa mga video, larawan at interviews.
Dahil dito, nagiging mas buhay ang mga diskusyon online at mas tumitibay ang suporta sa kanilang mga proyekto. Gayunpaman, mahalaga pa ring tandaan na ang mga katagang tulad ng misis na misis ang peg ay opinyon at interpretasyon lamang ng mga tagahanga. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo, nananatili pa rin itong haka-haka at obserbasyon ng publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa kilig. Ito rin ay patunay kung gaano kalaki ang paghanga ng mga tao kina Kim at Paulo bilang mga individual at bilang tambalan. Ang respeto, malasakit, at magandang samahan na nakikita ng publiko sa kanila ang dahilan kung bakit patuloy silang sinusubaybayan at sinusuportahan ng napakaraming fans.